mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Zarina Espaloma at yung ilalahat na natunan para sa daily devotion na pinamagatang All Praises Belongs to the Lord. So, series ng year-end special 266 devotion, last day ng ngayong year. So, yung scripture natin ngayon is Deuteronomy chapter 8 verse 10. Sinasabi, and when you have eaten and are satisfied, praise the Lord your God for the good land He has given you. Tagalog, kapag nakakain na kayo at nangabusog, purihin ninyo ang Panginoon ng inyong Diyos dahil sa magandang lupaing binigay niya sa iyo. So, yung katuruan po natin ngayon is number 1. Number 1 is God given us physical and spiritual bread. So, sinasabi dito na ipinapakita ng Diyos ang kanyang kabutihan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pangailangan natin. Hindi lamang ang pagkain para sa katawan mo, kundi pati na rin yung mga spiritual na pagpapala tulad ng kanyang mga salita at pagmamahal. So, God gives us physical and spiritual bread. Number 2, God has given us enough blessings. So, ang Diyos ay tapat at hindi tayo pababayaan. Siya ay nagbibigay sa atin ng sapat na mga biyaya upang matugunan ang ating mga pangailangan. Hindi sobra-sobra, ngunit sapat na magbibigay sa atin ng kasiyahan at kaligayahan. So, God has given us enough blessing. And lastly is God is worthy of praise. Dahil sa lahat ng kabutihan ng Diyos na ginawa niya para sa atin sa kanyang mga biyaya, pagmamahal at patuloy na pagkalinga, siya ay karapat-dapat na papurihan at pagpasalamatan. So, God is worthy of praise. So, bilang application po is number 1, do not be proud. So, sinasabi dito na huwag maging mapagmataas o maging mayabang or magyabang. Dahil lahat ng bagay na mayroon tayo ay kaloob ng Panginoon Diyos. Kung wala ang Panginoon Diyos, wala yung mga bagay na mayroon tayo ngayon, no? Ang ating tagumpay at yaman ay hindi natin nakuha sa sarili natin lakas, sa sarili natin gawa, no? Kundi sa tulong ng Panginoon Diyos. Kaya wag natin iisipin na nakuha ka ng cellphone, bagong cellphone. Ay, gawa ko yan dahil trabaho ko yan, sa akin galing yan, kaya hindi naman sa Diyos yan. Dapat hindi po ganun na. Dapat isipin natin sa tulong ng Panginoon Diyos dahil sa kanya nagkaroon ako. Ganun. Halimbawa, kung ikaw ay napagtapusan ng kolehiyo or natamo yung isang promotion sa trabaho mo, no, iwasan mo maging mayabang at laging aalahanin na ito ay biyaya mula sa Diyos, hindi dahil sa iyong sariling kakayahan lamang. So, do not be proud. Huwag tayong maging mayabang. Kasi ibababa tayo ng Panginoon Diyos. Dapat lagi tayong humble. Number 2, do not forget God's goodness. Mahalaga yung laging magpasalamat at hindi malimutan ang mga biyayang ibinibigay ng Diyos sa iyo or sa iyong pamilya. Kung minsan, dahil sa mga pagsubok o tagumpay, nakalimutan natin ng Panginoon Diyos. Halimbawa, kapag naman kasi isang mahirap na pagsubok at pagkatapos ay nalampasan mo, huwag mo kalimutan magpasalamat sa ating mahal na Panginoon, no? At patuloy na magtiwala sa ating Diyos. Kahit na natamo mo na yung tagumpay, huwag natin kakalimutan ng Panginoon Diyos. So, let's do not forget God's goodness. And lastly, praise the Lord your God for its blessing. So, sinasabi dito na araw-araw sa mga maliliit man yan na blessing o malalaking bagay, dapat tayo magpuri sa ating Panginoon Diyos sa lahat ng kanyang ipinagkaloob. Ang papuri ay isang paraan ng pagpapakita ng pagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. Tulad na ito na bawat pagkakataon ng tagumpay, kalusugan o kahit simpleng mga biyaya tulad ng mga magandang araw, itaas ang iyong mga magandang nangyari sa iyo. Itaas mo yung puso at pasalamatan mo ang Panginoon Diyos. Purihin ang Panginoon Diyos, no? Matapos magdasal sa umaga, ganyan. Magbigay ng papuri sa Diyos dahil siya ang nagbibigay ng buhay at lakas para sa mga araw na yun at sa mga araw at sa mga pang-araw-araw. So, praise the Lord your God for its blessings. So, ayun na ang Plano Translate Devotion na matunan kayo, may-share sa iba, at syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pakinig at God bless po sa ating lahat. Happy New Year po, everyone!